Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang iglesia sa nagbabagong panahon, hindi tayo nasanay sa ganitong uri ng pagsamba. Hindi ideal ang mga pagkakataon, ngunit palaging tama ang sambahin ng Panginoon, anuman ang ating pinagdaraanan. Bago tayo manalangin, ay paalaala para sa akin ngayong umaga ang nasusulat sa mga awit, kabanatang 46. Ang pamagat ng salmong ito, ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang lakas natin kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman. Kahit na sa dagat ang bundok mabuwal, kahit na magngalit siya ang karagatan at ang mga burol, mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligayang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga, mangingilabot din, bansa't kaharian sa tinig ng Diyos, lupa'y mapaparang. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikaw ay mamangha, ay hahanga. Maging pagbabaka ay mapatitigil, sibat at palaso madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinabi niya, ihinto ang labanan. Ako ang inyong Diyos, dapat na malaman. Dito sa daigdig, sa alinmang bansay, ako ang tanging makapangyarihan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, nasa lahat ng dako, at ngayon kasama namin, sumasamba sa aming mga tahanan. Dinadakila ka namin, itinataas ang iyong pangalan, pinupuri ang iyong kadakilaan, walang kagaya mo, Panginoon. Ikaw nga ay sumasa amin at mananatiling kasama namin. Hindi kami iiwan, hindi pababayaan man. At doon kumukuha kami ng lakas at pag-asa sa katotohanan. Ang aming Diyos ay hindi maaaring magpabaya kailanman. Dinadambana ka namin sa aming mga puso at ngayong umagay, sinusob ng papuri ang iyong pangalan, karapat-dapat ka sa pagdakila ng iyong bayan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat, ang aming pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat na nanonood, nasaan man kayong dako, sa inyong mga tahanan. Pinahintulot ng Diyos ang ganitong sakuna para tayo makapagpahinga, para tayo makapagdili-dili, makapagbulay ng ating sarili. At salamat sa Diyos na may mga pagkakataong katulad nito na may hatid sa inyo, sa inyong mga tahanan, ang pagbubulay ng kanyang mga salita. Karaniwang inaawit ang awit na nagsasabing, Lord, heal our land. Ang awit na yon ay nasa 2 Chronicles chapter 7 verses 11 to 15. At sundan ninyo ako habang binabasa ko sa aking sali ng Biblia. Naipagawa nga ni Solomon ang templo at ang sarili niyang palasyo. Buong-buo niyang sinunod ang lahat ng plano niya ukol dito. Isang gabi ay sinabi sa kanya ni Yahweh, narinig ko ang iyong dalangin. Itinangi ko ang lugar na ito para paghandugan ng mga alay sa akin. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Diringgin ko ang mga dalangin gagawin dito ngayon at magpakailanman.
Ito ang unang pagkakataon na ako'y mangangaral sa pakinig ninyo mula sa salas ng aking bahay, kasama ang aking sambahayan. Naalala ko ang dalawang malalakas na bagyo, samantala ako'y nagpapastor dito sa Gloria, signal number 3, ngunit marami pa rin mga kapatid ang nagpipilit lumabas ng kanilang mga tahanan upang makasamba sa Panginoon na kasama ko. Sa dalawang pagkakataon, hindi namin na-miss ang sambahin ng Diyos sa bahay-sambahan. Ngunit sa pagkakataong ito, minabuti na lamang natin sumamba sa Diyos sa ating mga bahay. Ang ating mga bahay ay naging bahay, sambahan at siya namang tama na dapat sinasamba ang Diyos sa ating mga tahanan. Noong panahon ng pag-uusig, noong unang siglo, ang mga unang mananampalatay hindi na hadlangang sumamba sa Diyos anuman ang kanilang kalagayan. Ang iba'y nagtago sa mga yungib, ang iba'y nasa kaparangan, ang iba'y nasa kagubatan, saan man lugar, saan may magpakakataon ng unang mga Kristiyano ay sumamba sa Diyos. Hindi tayo mayayanig ng problemang ito para hindi makasamba sa Diyos. Bawat pagkakataon ay pagkakataon para kilalanin siya. At salamat sa social media, meron tayong access sa pangangaral ng kanyang mga salita. Hindi rin natin mamimiss ang pakikinig ng pangangaral ng kanyang mga salita. Ang tanong mga marami, bakit ipinahintulot ng Diyos ang ganitong pandaigdig na sakuna? Bagong sakit, wala pang gamot para dito. Pandemic, ibig sabihin ay pang buong mundo. Paanong matitiis ng isang mapagmahal na Diyos na umiibig sa sanlibutan ng gayon na lamang, na magdusa ang napakaraming tao, milyon-milyon ang nahihirapan, libo-libo ang nagkakasakit, daan-daan ang namamatay, at bilyon-bilyon ang balot ng takot dahil sa sindak na baka sila'y mahawa ng karamdamang ito. Ano ang papel ng Iglesia? Ano ang tugon ng Iglesia ng bayan ng Diyos sa mga pagkakataong tulad nito? Paano natin dapat tingnan ang kaganapang ito? Ang karanasan bang ito'y para sa mundo at nadadamay lamang ang Iglesia? O ang karanasan ito'y para sa Iglesia at nadadamay lamang ang mundo? Paano natin ito pag-iisipan? Merong 187 countries and territories. Ang sakit na ito'y nasa 4 na sulok na ng mundo. Naalala ko ang kasaysayan ni Propeta Jonas. Nung sila'y malapit ng malubog sa gitna ng karagatan, ang mga tripulante ng barko'y nakaisip na sa anong dahilan at nangyari ang mga bagay nito. Nag-usap-usap ang mga tripulante, magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi nila maatim na sila mamamatay lahat ng walang dahilan. Merong tiyak na dahilan. At sino ang dahilan? Bakit ipinahintulot ng Diyos ang lahat ng ito? Normal na maghanap tayo ng masisisi. Ngunit, ang gobyerno haharapin itong physical aspect ng problema ng coronavirus ay haharapin ng gobyerno. Pero ang spiritual na issue ay haharapin ng Iglesia, ang bayan ng Diyos. Sumulpot lamang ba ang problemang ito na hindi alam ng Diyos? Kung kahit na isang ibon, kahit na isang maya hindi papatak sa lupa nang hindi sa kapahintulutan ng Diyos, paano mangyayari na ang makapangyarihan sa lahat ay walang iniisip sa bagay nito? Imposibleng walang dahilan. Hindi, imposibleng walang dahilan para tayo magdanas ng ganito. Sumagot si Jonas, ako'y Hebreo, nananalig ako kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa.
Bago ito mangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya si Yahweh. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, napakalaki ng kasalanan ginawa mo. Kuminsan ay nanghihilakbot ang mundo sa kasalanan. Ngunit hindi nanghihilakbot ang iglesia sa kasalanan. Kapag natukoy natin ang problema ay malapit ng malutas. Bilyon ang mga taong pinahirapan ng sakit na ito, trilyon ang mga nalugi sa ating lahat na wala ng hanap buhay, mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay. Sino ang may kagagawa nito? Kung ang Diyos ang may gawa nito, para kanino ito? At sa anong dahilan siya'y naglalabas ng kanyang puot? Ako'y naniniwala na anumang sakuna na may ganitong kalaking pinsala ay ekspresyon ng galit ng Diyos. At paano papawiin ang galit ng Diyos. Imposibleng hindi ito nasasaklaw ng soberenya ng Diyos. Ano ang ipinahihiwatig nito? 3 bagay. Una, sa pangyayaring ito, nagpapakilala ang Diyos kung ano ang kaya niyang gawin. Ang sabi niya, maaari kong ipinid ang langit at hindi pumatak ang ulan. Padalwa, maaari kong ipadala ang mga balang upang salutin ng iyong bayan. Pangatlo, maaari kong palaganapin ang salot. Baka nalimutan natin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Pero sa kalamidad na ito, nagpapakilala ang Diyos ano ang kaya niyang gawin. Sa ganito sakuna, ang ating mga inaasahan ay tila impotent. Ang medisina ay parang magawa, walang magawa. Ang ating pera ay walang magawa. Ang ating kayamanan ay walang magawa. Dahil kaya tayong patahin ng Diyos, kaya tayong buhayin ng Diyos, kaya tayong papagkasakitin ng Diyos, kaya tayong pagalingin ng Diyos, kaya niya tayong itaas, kaya niya tayong ibagsak, kaya niya tayong iligtas, kaya niya na tayong ipahamak. Nasa ilalim ng Diyos ang lahat ng bagay. Para sabihin sa atin ngayon, para sabihin sa buong mundo, ano ang kayang gawin ng Diyos. Baka nalimutan natin na mayroong Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi niya, hoy, nalimutan ninyo kung sino ako at kung ano ang kaya kong gawin. Sa panahon ng kalamidad, nagpapakilala ang Diyos. Kapag lumilindol malakas, iniisip natin napakamakapangyarihan ng Diyos na kayang yanigin ang pundasyon ng lupa. Kayang alisin, kayang wasakin ng Diyos ang lahat ng ating mga inaasahan. Isipin mo, sabi niya, siya ang nagsasara at siya ang nagbubukas. At kung kanyang buksan, sino makapagsasara? At kung kanyang sinaran, sino makapagbubukas? Hindi ba? Kapag ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin ang isang sakuna, walang kwenta alcohol, walang kwenta ang face mask, wala kwenta ang social distancing. Alalahanin ninyo nang pumasok ang salot sa Ehipto, sila'y nasa loob ng kanilang mga bahay at nahihimbing. Walang makapagtatago sa Diyos kapag gusto niya. Upang kilalanin natin na ang Diyos ang pinakapakapangyarihan sa lahat. Si Jonas ay matahimik sa mensahe ng Diyos, pero ito ang sinasabi ng Diyos, hindi mo ako mapagtataguan, hindi mo ako matatakasan, dahil wala ang magpagpipilian mo. Kilalanin ako at sundin ako, umamatay sa oras na ito. Maaring yan din ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Meron lamang tayong mapagpipilian. Kilalanin ang Diyos at sundin siya, umamatay na sama-sama sa sakit na ito. Hindi pwedeng hindi kikilalanin ng Diyos. Hindi papayag ang Diyos na di natin siya kikilalanin. Ang kalamidad ay paraan ng Diyos para kuhanin ang ating atensyon. Marahil ang mga tao sa barko na kasama ni Jonas ay matagal nang di
nakakikilala o nakaaala-ala sa Diyos, hindi ba? Marami sa atin ang hindi na rin nakakaalaala sa Diyos. Naalaala lamang natin ang Diyos kapag nasa bikig na tayo ng kamatayan. Hindi ba ang coronavirus ay isang mahalagang tagapagpapaalaala na we are at the mercy of God? Na tayong lahat ay nasa kahabagan ng Diyos. Pinipili tayo na sakuna para kilalanin ng Diyos at ano ang pwede niyang gawin. Tayo dapat magmakaawa sa Diyos. Dahil wala tayong mapagpipilian. Sana'y natauhan tayo na kailangan pala natin ng Diyos. Marami mga tao ang matagal nang hindi nag-iisip na kailangan nila ang Diyos. Pero nang narito na ang karamdaman at ang salot na pumapatay sa maraming tao sa mundo, lahat ay nakaalaala sa Diyos. Nawala na ang kanilang pag-asa sa kanilang mga inaasahan at sila'y tumingala sa Diyos na maaring bumuhay at pumatay. Naalala natin ang Diyos na maaari lamang makapag-ingat sa atin at makapagligtas sa atin. Ngayon, bigla na-realize natin, kailangan natin ang Diyos. Dahil alam natin na may magagawa ang Diyos na hindi natin kayang gawin o hindi magagawa ng sino pa man sa atin. Hindi natin pwedeng labanan ng Diyos o magmatigas sa Diyos. Maaari niyang gawin ang gusto niyang gawin. Hindi tayo makatututol sa gusto niyang gawin. Ngunit dinadala tayo ng pangyayari para siya'y kilalanin. Naiisip kong mababa na ang pagtingin ng mga tao sa Diyos. At hindi na natin kinikilala ang kaya niyang gawin. Kaya sa ating teksto ngayong umaga, 3 ilit na sinabi, maaari kong ipinid ang langit, maaari kong padalhan kayo ng salot, maaari kong salantayin ang inyong mga kabuhayan. Maaari kong gawin at kayang-kaya kong gawin. Marahil marami mga tao hindi na tumitingala sa langit para kilalanin ng Diyos. Kaya itinuturo tayo ng karamdamang ito para kilalanin ang Diyos. Kahirapan, kagutuman, sakuna, karamdaman, salot, ipadadala ng Diyos para turuan tayong kumilala sa Kanya dahil maraming mga tao nakakalimot na sa Kanya. Ano ang itinuturo ng pangyayari? Ang pangyayari nagtuturo sa atin ng kayang gawin ng Diyos. Padalwa, ang pangyayari nagpapaalaala sa ating kalagayan sa Diyos. Ang sabi dito, kung ang aking bayan na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ng kanilang mga kasalanan. Napakahalaga ng kaugnayan ng bayan ng Diyos sa Kanya. Ang Israel ay bayang tinawag sa pangalan ng Diyos. They are special people to God. They are in covenant with God. Sila ay merong tipan at sa tipan niyo inaasahan ng Diyos ang isang klaseng pamumuhay na nagpapakumbaba sa Kanyang harapan, kinikilala siya at nabubuhay sa presensya niya at tumatalima sa Kanyang mga utos. Hindi papayag ang Diyos na manatili tayo sa pakikipagtipan sa Kanya na hindi natin tutuparin ang kasunduan sa ilalim ng tipan. Sa tuwing magkakasala ang Israel, dinidisiplina sila ng Diyos. Ang tawag ng Biblia dito ay paghatol. Ang kasalanan ay inilalagay sa paghatol ng Diyos. At ang sakuna ay ipinadadala ng Diyos upang iparamdam na merong mali sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Nais ng Diyos na tayo bumaling o i-deal natin ang kasalanan sa harap niya.
sakuna, sakit, salot, kalamidad ay tanda ng isang nasirang kaugnayan sa Diyos. Hindi ba? Bakit kailangan ipadala ng Diyos ang lahat ng ito? Noon ay ginawa na rin niya ng Diyos sa Israel para ipadala ang mensaheng merong mali sa inyong kaugnayan sa Diyos. Sumuway kayo, nakalimot kayo, nagkasala kayo, tinalikdan ninyo ang Diyos, kaya nangyari sa inyo ang mga bagay na ito. Ang salot sa kuna at karamdaman ay madalas na disiplina ng Diyos sa kanyang nagkakasalang bayan. Ina-withdraw ng Diyos ang katiwasayan. Kaya kapag ipinanalangin natin, Lord, heal our land, ang ibig sabihin natin ay, Panginoon, ibalik mo po ang kasaganaan at kasiwasayan. Kasi pag nagkakasala ang bayan ng Diyos, ang inaalis ng Diyos ay ang kasaganaan at katiwasayan. Pinahihinto ng Diyos ang pagpatak ng ulan, pinadadala ng mga balang at mga salot para alisin ang kasaganaan at katiwasayan. Yun ay paraan ng Diyos para ipahayag ang kanyang pagtanggi o disapproval. Tinalikdan ninyo ako. May mali ba sa ating kaugnayan sa Diyos? Bakit ang gamot ay kung ang ating bayan ay magpakumbaba? Ano ang kabaliktaran yan? Nabuhay ba tayo sa kapalaluan? Kaya ang panawagan ng Diyos ay lumapit sa Kanya na nagpapakumbaba? May pagkakataon bang inisip natin di natin kailangan ng Diyos? May pagkakataon bang hindi natin siya sinangguni, hiningi ang Kanyang tulong? Ano ang kontribusyon natin sa mga pangyayari ito? Makasalanan ng daigdig. Pero meron ba tayong kabahagi sa kasalanan yon na dapat natin pagsisihan? Ang sakuna ay naglagay sa atin sa disiplina. May pagkakataon na ang buong bayan, ang buong sambahayan, ang buong bansa ay nasa ilalim ng pagpaparusa ng Diyos. Ang salot ay pahiwatig na malayo tayo sa Diyos, na tayo nakalimot sa Kanya, na inilabas natin ang Diyos sa ating mga buhay, at di na tayo lumakad sa Kanyang mga daan. Sa pamamagitan ni Propeta Mika, sabi niya, He has showed thee, O man, what is good and what the Lord requires of you, but to do justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Ito daw ang hinihingi ng Diyos sa Kanyang pakikipagtipan, na ang tao ay mabuhay na mapagpakumbaba, makatarungan, mahabagin, at lumakad sa Kanyang mga daan. Tayo nagkakasala kapag hindi natin sununod ang Kanyang mga layunin. Tayo nagkakasala kapag tayo naghihimagsik. Tayo nagkakasala kapag gumagawa tayo ng masama, ng kasamaan o ng unang imoralidad. At ang nasisira ay ang kaugnayan natin sa Diyos, yung ating pakikiisa sa Kanya. Nasisira ang pakikiisa ng tao sa Diyos. Ang reaksyon ng Diyos ay magtago. Sa Biblia, sabi, ikinukubli ng Diyos ang Kanyang mukha. Kaya kapag ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa harap ng Diyos, inililingap ng Diyos ang Kanyang mukha. Kaya sabi ng panalangin ni Aaron sa bayan, ilingap mo nawa ang iyong mukha sa kanila. Ngunit kapag nagkakasala, itinatago ng Diyos ang Kanyang mukha. Alam naman natin na physically ang Diyos ay walang mukha. Nakatulad natin, ngunit ang itinagong mukha ng Diyos ay nangangahulugan ng withdrawal of His presence. Kapag ikinubli ng Diyos ang Kanyang mukha, ibig sabihin inalis niya ang Kanyang presensya. Nasa mukha ang lahat ng ang basic na
na instruments para makapag-communicate. Mata, pagtingin, pakinig, at pagsalita. Kapag nagkubli ng mukha ang Diyos, ay ibig sabihin hindi niya tayo titingnan, hindi niya tayo pakikinggan, at hindi niya tayo kakausapin. Yan ay isang mabigat na konsekwensya ng kasalanan na hindi ka titingnan ng Diyos, hindi pa ka pakikinggan ng Diyos, at hindi ka kakausapin ng Diyos. Ang mukha ay sagisag ng presensya ng Diyos. Pagtanggap o pagsangayon. Presensya, pagtanggap, at pagsangayon. At ito ang nasasakripisyo kapag ang bayan ay tumalikod sa Kanya. Kaya, sabi, if my people shall humble themselves and pray, seek my face. Ano ibig sabihin? Seek my face. Hanapin ang aking mukha. Apuhapin ang Kanyang presensya. Yun ang ibig sabihin. Ang bayan ay nasa sakuna, magpakumbaba, manalangin, at hanapin ang Kanyang presensya. Bakit hindi na gumagawa ang Diyos ngayon? Bakit inalis ng Diyos ang Kanyang presensya? Bakit nasa ilalim tayo ng Kanyang disapproval? Bakit hindi na natin siya kasama at ang Kanyang pagsangayon? Yan, ang panalangin di tinutugon ay tanda ng pagdisiplina ng Diyos. Ayaw nang makinig ng Diyos. Una, ang pangyayari ay nagpapaalala sa atin kung ano ang kayang gawin ng Diyos. Padalwa, ang pangyayari nagtuturo sa atin ano ang kalagayan natin sa harap ng Diyos. Pantatlo, ang pangyayari nag-aanyaya sa atin pabalik sa Diyos. Ano ang pangyayari ng Diyos? Kung ang aking bayan, kapag na-realize ng aking bayan ang kanilang mga pagkukulang, kapag sila'y natauhan sa kanilang mga kasalanan, inaanyayahan sila ng Diyos na bumalik. Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang mga kasalanan, diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang katiwasayan sa kanilang lupain. Ang paanyayay, magpakumbaba, manalangin, hanapin ang Diyos, at taligdan ang kanilang mga kasalanan. Kapag ginawa daw ng mga tao ito, kapag ito'y isinakatuparan na makasalanan sa libutan, ang gagawin ng Diyos ay diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko ang katiwasayan sa kanilang lupain. Ang mundo ay hindi naligtas ngayon. Wala nang ligtas na lugar. Saan ka man pumunta, bawal. Wala nang katiwasayan. Ang gusto natin, katiwasayan. Inip na tayo sa bahay. Kuryong-kuryo ng marami. Nag-aanyaya ang Diyos na manumbalik sa Kanya. At ano ang paraan? Magsisi. Ayusin ang nasirang kaugnayan. Muling ibalik ang nasirang kaugnayan. Magpakumbaba. Ang unang hakbang, magpakumbaba. Sa Biblia, ang pag-aayuno ay tanda ng pagpapakumbaba. Ang pagkaroon ng bagbag na damdami, tanda ng pagpapakumbaba. Ang paglapit sa Diyos ay tanda ng pagpapakumbaba. Ang pag-amin sa kasalanan ay tanda ng pagpapakumbaba. Ang paglalagay ng abo sa ulo at pagsusuot ng sako ay tanda ng pagpapakumbaba. Sa anumang paraan, ipakita sa Diyos na tayo'y nagpapakumbaba. Marahil tayo namuhay sa kataasan, binabaliwala natin ang Diyos, hindi na tayo nananalig sa Kanya, ni umaasa sa Kanya. Lahat ng uri ng pagmamataas ay kinamumuhian ng Diyos. Isa sa 7 bagay na labis na kinamumuhi ng Diyos ay ang kapalaluan. Ngunit iniibig ng Diyos ang mapagpakumbaba
Sa katunayan, sinabi niya mapalad ang mga mapagpakumbaba. Ituturo sa atin ang Espiritu Santo kung paano magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Paano natin i-deal ang kataasan sa harap ng Diyos. Padalawang manalangin. Talk to God. Sa panahon ng sakuna, kausapin ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang sangkap na maaaring nawala na kaya nakalimot tayong manalangin dahil nakalimot na tayo sa Diyos. Dahil isang taong hindi nakakalimot sa Diyos ay hindi din nakakalimot manalangin. Kapag hindi ka nananalangin, tandayan, nalilimutan mo na ang Diyos. Kaya nga nalimutan mong manalangin, nalimutan mo ang Diyos. Nalimutan mo siya na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Paano tayo tutugon sa gitna ng kasakuna? Manalangin. Manalangin. Inilalagay natin ang Diyos sa tamang lugar sa ating buhay kapag tayo nananalangin. Ipinapahayag natin ang pag-asa sa Diyos sa ating pananalangin. Naway, kung gaano karubdob ang ating panalangin, ay ganoon din maging karubdob ang pagmamahal natin sa Kanya. Ang malamya na panalangin ay maaaring ekspresyon ng malamyang pagmamahal sa Diyos. Kung nais nating manumbalik, kailangan natin manalangin at idambana ang Diyos sa panalangin. Ang panalangin ay pagkilala na ang Diyos ay Diyos. Inaayos ng panalangin ang ating nasirang kaugnayan. Gumagaling tayo sa pamamagitan ng panalangin. Ang panalangin gamot. Ina-restore ng panalangin ang ating kaugnayan sa Diyos. Nakapangangalung tayo sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Nababata natin ang hirap sa pamamagitan ng panalangin. Habang hindi lumulubay ang galit ng Diyos, manalangin. Apuhapin ng Diyos sa panalangin. Siyang sumugat ay siya rin magpapagaling, sabi ng kasulatan. Sa gitna ng kasakunaan, sabi manalangin. Ano ang reaksyon natin sa paghihirap na ito? Panalangin. Hanapin ang Diyos sa panalangin at masusumpungan natin ang Diyos sa panalangin. Bumalik tayo sa Diyos sa panalangin. At ang sabi naman, manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Hindi ba? Hindi ba yun ang pangako ng Diyos? Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapitan niya kayo. Maaari nga kaya tayo pinapalo ng Diyos dahil kinaligtaan na natin siya at kinalimutan na natin siya. Marahil inalabas na natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ngayon ay panahon para ipagsalin natin ang Diyos. Bumalik tayo sa pamamagitan ng panalangin. Tumawag tayo sa Kanya. Habang tumitindi ang paghihirap, lalo natin dagdagan ang pagtawag sa Kanya. Si Jonas ay sinabihan ng kapitan, hoy, tulog ka ng tulog, bumangon ka at manalangin ka sa Diyos mo. Baka sakaling kawaan niya tayo at iligtas. Hindi kaya yan ang panawagan din ng Diyos, hoy, huwag kayong tulog ng tulog, manalangin kayo. Baka maawa ang Diyos sa atin. Isipin mo na lamang ng isang tao, walang Diyos. Ang kailangan pang magsabi sa kanya, hoy, manalangin ka. Ngayon ayaw-yawan tayo ng langit, hoy, manalangin kayo. Baka sakaling kaawaan niya tayo. Ngunit sa kapitan ng barko, ang pananalangin ay pagbabakasakali. Sabi niya, baka sakaling kaawaan tayo ng Diyos. Ngunit kung kilala mo ang Diyos ng Biblia, kung mananalangin ka sa Kanya, tiyak natutulungan tayo ng Diyos. Tiyak natutugunin tayo ng Diyos. Ang panalangin hindi pagbabakasakali. Ang tugon ng Diyos ay sintiyak ng pagdating ng umaga. Ang kanyang kagandahang loob ay bago tuwing umaga. May pagbubukang liwayway pa sa mga nananalig sa Kanya. Mga kapatid, there is hope in God. Manalangin. Hindi ka agad tumutugon ng Diyos dahil may pagkakataong estratehiya yun ng Diyos para lalo natin siyang hanapin. Sapagkat hindi lamang nais ng Diyos na matanggap natin
Ang ating hinihiling kung dinais ng Diyos na makamta natin siya, sapagkat kapag tinanggap natin ng Diyos, tinanggap na natin ang lahat. Sa pag-aapo-apo ni David sa Diyos sa mga awit 3 sa talatang 1, ay sinabi niya, hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo'y lilimutin? Gaano pa katagal na magtatago ka sa akin? Hindi ko maintindihan kung ano pakiramdam samantalang inaawit ni David ito. Ito'y kanta eh. Hanggang kailan ba, O Yahweh, ang lingkod mo'y lilimutin? Gaano ba katagal na magtatago ka sa akin? Ano ang pakiramdam na nagtatago ang Diyos? Ano ang pakiramdam niya inaapuhat niya ang Diyos, ngunit ang Diyos ay tila wala? Nananalangin siya pero tila hindi tumutugon. Tila ang Diyos ay bingi. Parang hindi pwedeng awitin ni David ang awit na ito. Hiwalay sa luha ang mga mata na nagsusumamo sa Diyos, Panginoon. Hanggang kailan mo ako kalilimutan? Hanggang kailan ka magtatago sa akin? Ewan po kung naramdaman ninyo na ang Diyos ay wala at ang Diyos ay nagpabaya. Naramdaman niya ni Jesus. May pagkakataon na mararamdaman din natin na ang Diyos ay parang malayo. Ina-withdraw ng Diyos ang kanyang presensya. Tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na manumbalik sa kanya. Gusto ni David na maramdaman ang presensya ng Diyos. Gusto niyang maramdaman na ang Diyos ay malapit. Pwede ko sabihin ang panalangin ito isang panaghoy. Hindi ko alam kung sa panalangin ay meron kayong panaghoy na nagsasabi, hanggang kailan mo ako lilimutin? Hanggang kailan, O Diyos ko, magtatago ka sa akin? Habang namamatay ang mundo, habang nagdurusa ang libo-libo, milyon-milyon mga tao, parang iniisip natin kinalimutan na niya ang Diyos, kinalimutan na ng Diyos ang mundong kanyang nilikha. Hindi gayon, mga kapatid. Kinalimutan na ng mundo ang Diyos, kaya tayo nagdurusa ng ganito. At nais niyang maalaala natin siya. At ma-miss natin kung ano ang nawala sa atin. Yun ang nararamdaman ko sa awit ni David. Nami-miss niya kung ano ang nawala sa kanya. Ang presensya ng Diyos. Ramdam niya kinalimutan siya ng Diyos. Ramdam niya ang Diyos ay nagtatago. At alam niya na yun ay sinadya ng Diyos. Maaaring hindi niya alam ang dahilan, hindi maliwanag ang lahat, pero alam niya na hindi niya maramdaman ang Diyos dahil sadyang ikinubli ng Diyos ang kanyang sarili para hindi siya maramdaman at maranasan. Sa awit na Tagalog ay sinabi, ibalik mo ang nagtampong ligaya. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin noon. Ibalik mo ang nagtampong ligaya. Nagtampo ang ligaya. Hindi ko alam kung ang ligayang tinutukoy doon ay ang Diyos at ang kagalakang makapiling siya. At nais ni David na yun ay ibalik ang nagtampong ligaya. Kahit ano ang mangyari, basta manumbalik ang Diyos, yun ay sapat na. Kaya sa mga awit 13 verse 5, siya'y nagtapos. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong tapat, nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Mga kapatid, kahit sa panahon ng paghatol, manahalig tayo sa pag-ibig ng Diyos. Alam ni David na kailanman, kung meron kayo sa isang hindi magbabago, ay ang pag-ibig ng Diyos. At pwede pa nga nating isipin na ang sakit at ang paghatol ay ekspresyon ng pagmamahal ng Diyos para ang bayan ay ibalik sa Kanya. Ang sakunay sa kasangkapan ng Diyos para akayin tayo pabalik. Akayin tayo sa paghahanap. Akayin tayo sa pagsasaayos ng ating kaugnayan sa Diyos. Gusto ko magtapos. Sabi kanina sa Psalms 46, be still and know that I am God.
Nalimutan natin na ang Diyos ay Diyos. Huminto muna tayo. Manahimik muna tayo. Yung awit na Be Still ay sinalin sa Tagalog, kung magunaw man itong mundo, ang pag-ibig mo'y di maglalaho. Hindi ba yun lamang ang tiyak? Kahit sa panahon ng pagdurusa, pwede tayong pumanatag. Be still and know that you are God. Rest in it. Tayo pumanatag sa katotohanan, ang Diyos ay Diyos at siya ay Diyos. At dapat siyang kilalaning Diyos. Yun ang sabi sa Tagalog, siya ay Diyos at dapat siyang kilalaning Diyos. At pumanatag na ang Diyos ay Diyos. Kahit sa panahon ng pagdurusa, ang Diyos ay nananatiling Diyos. Panghuli, ang sabi, tumalikod sa kanyang mga kasalanan, turn from their wicked ways. Sa lahat ng karanasan, sasamahan tayo ng Diyos, liban lamang sa kasalanan. Sa lahat ng karanasan, sasamahan tayo ng Diyos, liban lamang sa kasalanan. Sa kasalanan tayo nag-iisa. Sa kasalanan tayo mag-iisa. Sa Diyos meron tayong kasama. Sa kasalanan tayo mag-iisa. Kung tayo nagkasala, tayo manumbalik sa Kanya, ngunit yun ay kailangang iwanan natin, taligdan natin ang ating mga kasalanan. Kailangan nating aminin at sumang-ayon sa Diyos tungkol sa kasalanan. Ano ang mangyayari kapag binaliwala natin ang pagpapakilala, pagpapaalaala, at pagpapaanyaya ng Diyos? Ano ang mangyayari na kung ang salitang ito'y baliwalay natin o hindi natin pansinin? Ang sabi sa Leviticus, kung hindi ninyo kayo tumalima sa akin, madadalang ko kayo ng 7 ibayo at higit pa sa rito. Kapag hindi natin tinalima ang Diyos, masigit pang pagdurusa ang ating daranasin. Ngunit kung tayo magsisisit manunumbalik sa Kanya, mararanasan natin ang pagpapatawad at pagpupok ng Diyos. Samahan ninyo ako at ang aking sambahayan na ipanalangin ang kagalingan ng sarili. Ibalik ng Diyos ang kapanatagan at katiwasayan at kasaganaan sa ating bahay. Marahil ang karanasan hindi nag-uumpisa pa lamang. Ngunit mula sa umpisa, kasama natin ang Diyos hanggang dulo. Hindi tayo iiwanan ng Diyos dahil Kanyang sasamahan hanggang sa katapusan. Tayo manalangin. Nagpapakilala ka nga sa amin sa araw na ito. Nagpapaalaala ka nga sa amin sa araw na ito. At nag-aanyaya ka nga sa amin sa araw na ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang may likha sa amin. Ikaw ang may-ari sa amin. Ikaw ang ulo ng iglesia. Kung kami merong kailangan panagutan sa oras na ito, Panginoon, tumatayo kami sa harap mo, nagpapakumbaba na ang natitira sa amin ay walang iba kundi ang iyong habag lamang. Kahabagan mo ang iyong bayan. Sa anumang paraan kami nagkasala sa ipatawarin mo kami. Linisin mo kami. Kaawaan mo kami. At panalangin namin. Pagalingin ninyo ang aming bayan. Sa kanyang karamdaman. Hayaan kami mabuhay ng panatag. Ibalik ang katiwasayan at kasaganaan. Panginoon, maraming nawala sa amin sa mga araw na nagdaan at sa mga araw na darating pa. Ngunit kayo po ang nagbalik ng lahat ng mga nawala sa amin. Payagan ninyong kami makabawi ng lakas at pag-asa at kabuhayan at kalusugan. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus.